Ah, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Gabi dito sa amin. Gabi dito sa amin, diyan sa inyo umaga mga boss, chief, amo, sir, no? Um, ano to, sabi ni Benjamin, ang aga-aga. Tulisan ba mukha ko o hugis mangga? Sabi ni Banat Bay, inggit ka, ano bro? So yun po mga kababayan, meron tayong mga pag-uusapan dito at hayaan nating pumasok po mga boss, chief, amo, sir, itong mga mga utu-utu viewers, no? Galing doon sa channel ni Maharlika. Hindi na din po tayo maghihintay ng viewers, mga kababayan, dahil tested and proven naman po na yung iba ay sa replay nanonood, mga bossing. So ipapakita po natin dito sa live stream natin, mga kababayan, no? Yung 2 minutes na iniiyak po. Yung 2 minutes, dahil daw po 2 minutes lang po, no? Ang itinagal nung ano tawag diyan, yung drug test daw po ng Pangulong Bongbong Marcos. So, ipapaliwanag natin 'yan at ipapakita natin mismo yung video kung paano gawin yung 2 minuto, mga bossing. Okay? So, una sa topic natin, mga bossing, may ipapakita lang ako sa inyo. Nadaanan ko lang 'to sa TikTok no? Nadaanan ko lang 'to sa TikTok. Ito si boss. Sabi, Lisa Ahas at Bangag, makinig, part 2. Ayan, mukhang merong sasabihin si bossing. So panoorin natin mga kababayan si bossing, no? Parang ano, sa pagkaka-stop ko mukhang si bossing ang may basag ang ulo eh. So pakinggan niyo po kung ano daw po ang dahilan, mga kababayan, kung bakit nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea, mga bossing. Bawal tumawa dito Bawal tumawa dito, mga kababayan. O, game. In 3, 2, 1, action! Saan nilagay mga utak nyo? Ha? Tapos yung tension ngayon sa West Philippine Sea, Yan na. kanino yan? Kanino kagagawan yan? Kay Lisa Ahas pa rin. Nagmana to kay Maharlika, mga kababayan. Siguro araw-araw na viewers ni Maharlika, mga bossing, ano? West Philippine Sea, kasalanan ng ating First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Gago! Okay, tuloy natin Bakit daw po? Bakit daw kasalanan ni Lisa Marcos ng ating First Lady yung tension po sa West Philippine Sea? Pasok, boss! Bakit? Ano ba ang punot dulo? Ano ang punot dulo? Yan na. Ito si BBM at yung Lisa Ahas, kasama si Tambaluslos, ang mga Chinese ang sumuporta ng mga puking inang yan during... Uy, grabe! Nagmumura! Gago! Nagmumura si bossing kapag ano ba to, Duterte vlogger? Malamang Duterte vlogger to, mga kababayan, kasi maka-Chinese Ano? Nahawa na yung kay Maharlika na puro si First Lady ang pinagbibintangan, nahawa na sa pagmumura ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo yung kung ano ang dahilan niya. the campaign period. Ngayon, pagkapanalo nitong BBM, anong ginawa ni BBM's administration sa mga Chinese? Sinuportahan daw po, mga kababayan, ng mga Chino ang campaign ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan kaya nakakakuha ng impormasyon ito? Ano? Baka ito yung nagdudurog talaga, mga kababayan. Tuloy natin. Alam nyo, ano ginawa nila? Dinidemolish ang mga Chinese, hinaharas. Nakaditin hanggang ngayon. Ang iba, makalaya lang kapag may milyon per head. Kaya daw po ngayon, kaya daw po ngayon, mga kababayan, nagkakaroon ng tensyon, no? Sa West Philippine Sea. Kasi daw po, dinidemolish daw po ang mga Chinese at kinukulong o ginigipit. Kapag meron daw pong milyon, saka lang makakalaya. Ngayon ko lang narinig yung balita na yun Parang malayong malayo. Hindi ko po alam. Iris Ledesma, saan nakatira? Boging Mark, hindi ko po alam. Dumaan lang sa TikTok nito Ang ginawa ko po, mga kababayan, naka-live to. No? Naka-live siya. Tapos ako, sabi ko, boss, explain mo nga yung gentleman's agreement. Sabi, bigla, pagka-comment ko, siguro mga 3 o 4 na beses kong pinipindot yung gentleman's agreement. Gusto ko marinig yung pananaw niya
no? Biglang sabi, "O eto, kayong mga baser, hindi basher ha, kayong mga baser." Sabi ko, "Saan baser yan? Sa Jollibee ba o sa McDonald's?" Ay, nako. Nung sabi ko, "Paliwanag mo nga yung gentleman's agreement," nagpaalam bigla. Biglang sabi, "O kayo mga baser, no? Bahala na kayo diyan kung wala kayong puso na sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos." Ayaw ipaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag, mga boss. O tuloy, Kaya nagkaroon ng matinding tensyon sa West Philippine Sea. bakit? Doon binuhos ang sama ng loob ng mga Chinese nationality. Ay, Diyos ko. Eto ha, mga boss, may reveal pala tong tao na to. Kakaiba yung revelation niya, mga kababayan. Ang alam ko kung bakit nag-uumpisa yung tension sa West Philippine Sea, mga kababayan, dahil po, no, sinusuway ng Pangulong Bongbong Marcos yung napagkasunduan daw po na gentleman's agreement, mga kababayan. Ano po ba yung gentleman's agreement? No? O AKA, pinaganda lang nilang gentleman's agreement yan pero ang 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 totoo diyan, mga bossing, kumbaga secret agreement, no? Secret deal. Dahil tayo naman po ngayon lang po natin narinig talaga yan, mga kababayan. Nagtuturuan sila, tinuturo si Boy 10K, tinuturo kung sino-sino, mga kababayan. Pero kahit dati po, hindi natin narinig na merong ganun silang balita. Ngayon lang po yan. No? So ito, sinasabi ni nakainom ba yun? Mukha nga po no? Sinasabi niya, binubuhos daw po ng China yung galit nila dahil nga dinidemolish daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Chino, kaya binubuhos sa West Philippine Sea. Ang gentleman's agreement, mga kababayan, kung bago lang po kayo, kaka-open nyo lang no YouTube nyo, ngayon nyo lang po naririnig yung gentleman's agreement, yun yung usap, pakikipagkasundo na tubig at pagkain lang ang pwedeng dalhin, no, ng Coast Guard doon sa BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre, ito yung barko na nagiging bantay natin sa West Philippine Sea, mga kababayan. Nabubulok na, nasisira na, nalulusaw na, kaya kailangan i-repair. At base daw po sa napagkasunduan na gentleman's agreement, hindi pwedeng magdala ng pang-repair ang ating mga Coast Guard. Imagine niyo yun, barko natin yun. Tapos yun yung nag-iisa, no, na barko na nagbabantay sa West Philippine Sea at ayaw payagan ng Chino na ipaayos ng ating gobyerno. O, di ba? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, matikas, matapang no? Ay, hindi ko ipapasok ng patago ito. Kasi yung nakaraang administrasyon, mga kababayan, sabi ni Roque, kami madiskarte kami, no? Oo, gentleman's agreement, pagkain at tubig lang. Pero nire-repair namin yung barko. So ano po ibig sabihin nun? Kasi sabi niya, ito kasing administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, winawagayway pa yung mga pang-repair. Winawagayway pa yung pag-aayos nila ng barko So ibig sabihin, yung diskarte nila, diskarteng duwag. No? Diskarteng pailalim, mga kababayan. Hindi kayang tumindig at ipakita na lalaban tayo. Ito namang si Bossing, ano kaya to? Hinebra kaya ang ininom nito? Ang tension daw nangyayari dahil nga daw po doon sa ginigipit yung mga, siguro iniisip niya, ginigipit nyo kasi yung mga vendor na Chinese sa Divisoria, kaya ginigipit yung West Philippine Sea. Tuloy natin. Dahil sa panghaharas nila sa mga Chinese nationality dito sa Pilipinas. Yung pala yun. Ang akala ko, ang Chinese ang nangaharas sa atin, no, na maitawid, mga kababayan, yung mga kagamitan, yung mga pang-construct, no, pang-repair nung BRP Sierra Madre. Kaya binobomba tayo. Ng water cannon, dala-dalawa pa, mas malaki pa. Kala ko yun yung katotohanan. Bakit naman kasi late dumating tong tao na to? Tuloy! Yung mga Chinese na nagnegosyo ng tama
Oh, Hinuhuli pa rin nito mga BBM administration para Yun pala pagpipirahan. Oh, tapos peperahan. Siguro kung malaking ano to, kung malaking bagay, yung mga ganyang pagbablog, hindi po lalaki yun. Pasensya na po ha. Hindi ako nanlalait. Pero sa political blogging, mga kababayan, matindi po talaga ang research eh. Matindi yung paghahanda, matinding pag-aaral po. Hindi yung basta haka-haka ka na lang na, oh, ito yung dahilan. Tapos hindi naman pala yung dahilan. No? Sa bagay, hindi naman lalaki. Pero kapag yung mga ganito, oh, nambibintang na lang, yung tipo bang nag-aakusa, kesyo daw pineperahan ng ng BBM government. Diyos ko po Lord, madadamay pa kami ditong mga vlogger ha, may sasabihin siya dito eh, mahaba-haba to. saan ang Tolpo nyo ngayon? Di ba si Tolpo? O, di ba? Tolpo. Sino ba mag-aakala na babaliktad na masilaw sa milyon-milyon na ini-offer ni Lisa Ahas? Sana si Tolpo na nahimik sa isyu ng PCSO. Yung PCSO. Mga kababayan, kasi di ba po, si Senator Tulfo, mga bossing, nung umpisa, kumbaga, talagang inaano niya si Mel Robles eh. Ang dami niyang tanong, talagang kung magtanong siya, parang siga eh, di ba mga bossing? So ngayon, na-explain naman po ng maayos, no? Ng general manager ng PCSO, mga kababayan. Ako naniniwala po ako, kaya tumahimik na si Senator Tulfo, naintindihan niya na po yung mga eksplanasyon ni Mel Robles, mga bossing. Sila, eto, dahil kakapanood kay Maharlika, mga boss, ayan, yan yung nagiging naratibo niya. Na nabayaran si Tulfo, kaya tumahimik na. Malamang to sasabihin niya yung ayan na yung ebidensya. Binate ni First Lady Lisa Marcos. Si Senator, binati ni First Lady Lisa Marcos, si Mel Robles ng sama-sama tayong maging milyonaryo. Gago! Ay, nako, atuloy. Dahil nilagyan ni Lisa Ahas. Oo. Kayo mga Pilipino, mga kababayan, Yan. gising na tayo.